ngayon po, tatalakayin natin yung pinaka-importanting bahagi. At ito po yung kailangan mo talagang pumili ng isang ideal na spouse. Right? At uunahin natin muna yung pagpili sa mga ideal na wife. Right? Kasi naniniwala tayo na ang lahat ng problema ng ay nag-umpisa talaga sa pamilya. So, kaya nagkaroon ng patong-patong na problema, hindi masaya na pamilya, problema ng mga anak, hindi successful na mga anak, divorce na paulit-ulit, di ba? And a lot of things, right, ay dahil talaga sa family discord. So, ang gusto po natin talaga dito sa Diyog Kakasali, Bit Tawfiq, ay paano natin maaayos yung pamilya. Right? So, sa mga nakikinig, no, na mga dalaga dyan, right, make sure na habang hindi ka pa napapangasawa, no, itry mo na gampanan itong mga karakteristik na ito nang sa ganun ay magkaroon ka ng future na successful na family. At sa mga nanay naman na naghahanap ng magiging asawa ng kanilang mga anak, nako, mami, pakinggan mo ako, tingnan mo ito sa magiging future husband ng anak mo, ng future wife ng anak mo, nang sa ganun ay maging successful ang kanilang marriage. At syempre po, sa mga kalalakihan na naghahanap ng isang mabuting asawa para magkaroon ng happy and mubarak na marriage at masaya ng mga anak. Pakinggan niyo po tayo, no, ang ating life. So, may kasabihan po tayo na nabasa na sabi niya, the worst prison in this world is a house without peace. Oh, grabe, di ba? A house without peace. Why? Because a wrong marriage will drain your peace of mind, at ang iyong mind at ang iyong brain ay automatically everyday, no? Talaga namang anxiety at stress ang mangyayari sa buhay mo. Kapag mali ang babae na pinakasalan mo, kapag mali ang lalaki na pinakasalan mo, kapag ang isang bahay ay walang peace of mind, ito daw ang worst prison on earth. Wa na'udhu billahi min dhalik. So hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang bahay ng mga kamusliman ay magkaroon ng peace of mind. Kasi yun naman talaga yung pinaka-purpose ng pag-aasawa. Litas kuno ilayha, para magkaroon ng peace of mind ang isang lalaki sa kanyang asawa at ang babae naman ay para makaramdam ng serenity, ng tranquility sa kanyang asawang lalaki. Ganon din ang mga anak, di ba? Kapag mabubuti ang kanilang mga magulang, sila ay nagsasama ng mapayapa, ang kanilang mga anak ay automatically masasaya din. Subhanallah. Now, ano po yung una na masasabi natin na dapat tingnan ng isang lalaki sa isang babae? Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it's really, no, part ng pagpili natin is yung ni Jamaliha, yung kanyang kagandahan. Right? At wag natin pag-usapan yung kagandahan na yan. Kasi may mga tao nang maganda sa kanya, kahit na maliit, black beauty, yun ang maganda sa akin, hindi maganda sa akin ng maputing babae. May mga lalaki naman na ang para sa kanila, ang magaganda is yung tall, 34, 24. So, whatever it is, at least you are attracted to that woman, right? But then, mga kapatid ko, syempre sinabi rin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tingnan mo yung kanyang nasab, yung kanyang lineage, right? Dahil karapatan ng magiging anak mo na ipili mo siya ng isang mabuting babae. So meaning po, yung mga lalaki dyan na mga Maranao, Tausug, Maguindanao na gusto mag-asawa ng Christian o di kaya gusto mag-asawa ng hindi Muslim, ito naman po ay po pwede sa Islam as long as nagbalik Islam yung babae. Pero isipin mo lang, magpapakasal ka at dapat mong i-consider yung magiging lineage ng mga anak mo. Huwag mo lang isipin yung, kasi mabait itong non-Muslim na to, papakasalan ko na. Right? Yung future, mga kapatid ko, sobrang importante. Kasi karapatan ito ng magiging anak mo na ipili mo siya ng isang mabuting babae na hindi lang may magandang kalooban, kung hindi may magandang lineage. Ibig sabihin po, hindi kailangan ng anak ng sultan. Ang importante, hindi siya hindi siya nanggaling sa masamang pamilya. Pero hindi po yan ang pag-uusapan natin, syempre. Sabi ko lang, i-consider natin yan. Right? At syempre po yung kanyang yung kanyang wealth. Bakit ba hindi? Kung may makikita ka namang mayaman na babae dyan, right? Kasama na dito yung kanyang kaalaman, yung kanyang profesyon, right? Bakit hindi mo pakasalan? Pero sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pinaka-importante na pipiliin ni mami na magiging asawa ng kanyang mga anak o ni brother na magiging nanay ng kanyang mga anak in the future is, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, marry a woman with good akhlaq and with din, right? So, actually, sabi niya, lidiniha wa khuluqaha. Ibig sabihin po, pinaka-importante na i-consider mo aside from the beauty, the lineage, and the wealth of that woman is yung kanyang din, yung kanyang faith, yung kanyang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At
Sabi niya, hindi lang doon nanggaling na hindi porke naka-hijab, naka-niqab, nagpipray ng 5 times a day, enough. No, ang sabi ng Rasulullah, de khuluqiha, kailangan mong i-consider na ang papakasalan ng asawa mo, ng anak mo, sorry, ay mabuting babae. Right? So, marry a good woman with a beautiful heart. Hindi lang po siya maganda sa panlabas, dapat po maganda rin ang kanyang kalooban.